Dito sa Esperanza, sa Sultan Kudarat, sa Mindanao, nakahilera ang 28 stalls ng halo-halo. Di pa naman po nangyayari po dito sa amin sa halo-haluan. Yung nag-aagawan po kami ng customer. Kasi pag yung suki mo talaga, Dahil industriya na ang paghahalo-halo rito tuwing buwan ng Abril, ipinagdiriwang nila dito sa Esperanza ang kanilang Halo-Halo Festival. Taon-taon, gumagawa sila rito ng giant halo-halo na pinagsasaluhan ng mga residente kung saan kanya-kanya silang salo gamit ang baso at pichel. Dito lamang sa Esperanza, ninyo makikita sa buong Pilipinas na magkakatabi ang iisang negosyo. Si Virginia, mag-aapat na dekada na ang kanyang halo-halo business. Nagsimula ako nagtinda ng halo-halo noong 1986. Ang sikreto kung bakit daw sila binabalik-balikan ang kanilang nag-uumapaw na mga sahog na ang ilan homemade. Yung ingredients ko laging bago araw-araw. Binibili namin sa public market, tapos kami ang nagluluto. Mula ube, minatamis na saging, pati na toppings na mani. Binabutan ko na sa lusong para bayuhon, para makuha ang iyang hapanit. May sahog ding sariwang prutas, avocado, buko at pinya. Siyempre masustansya kay prutas, ma'am. And to top it all off, gumagawa si Nanay Virginia ng leche flan na hindi bitin dahil sa laki ng mga tipak. Nilalagyan din nila ito ng toppings na mani mula 50 to 70 pesos. Ito ang pinakamasarap sa lahat na halo-halo dahil marami ang ingredients, kompleto. very creamy, ma'am, kasi nga may mani po. Kada araw, nakapagbebenta raw sila ng 200 na halo-halo. Dahil dito, napagtapos ni Nanay Virginia ang kanyang mga anak, pati na mga apo. Naparenovate na rin niya ang kanilang bahay at nakapagpundar ng sasakyan. Malaki ang naibigay ng halo-halo sa buhay namin pamilya. Ituturo ko rin ang recipe ko sa aking anak. Iiwan ko rin sa kanila. Sila ang magpapatuloy, ma'am, ng inumpisahan ko. Kung kidney o bato raw ang kailangang ihanda sa mga nais magkaroon ng cellphone na Pro Max, dito sa Silang sa Cavite, blood sugar naman ang mapapalaban sa kanilang bigating halo-halo. Nakaserve kasi ito sa maliit na timba. Ito ang Halo-Halo Pro Max ni Marwin. Lagi po tayong bitin sa isang serving, kaya nakaisip ako ng mas malaking serving na hindi nakakabitin na kasya sa buong pamilya. Ang Halo-Halo Pro Max, 1 litro o katumbas ng 3 baso ng tipikal na halo-halo. Perfect daw itong pambarkada o pampamilya. Meron itong mahigit 100 ng sangkap. Mais, white beans, pinipig, sago, gulaman, saging, kamote, melon, ube, beans. At ang leche flan nila, hindi na kalyanera, singlaki ng cake. 200 pesos lang. Fully paid ka na sa Halo-Halo Pro Max. Hindi siya yung sobrang tamis. Balance po sa akin yung creaminess niya and sweetness niya. Yung concept ng bakit niya maganda, unique. Pero ang sabi naman ng mga tigapagsanhan sa Laguna, hindi yan sa palakihan ng halo-halo, kundi sa kasarapan. At kung institusyon din lang sa paggawa ng halo-halo ang pag-uusapan, may laban daw dyan ang kababayan nilang si Rita. Ang kanya kasing halo-halo na survive na ang World War II. At dumaan lang naman sa 16 ng presidente. Presenting ang Aling Taleng's Halo-Halo since 1933. Nagsimula nung Aling Taleng's Halo-Halo, lola ko. Sabi nila 1933. Tapos next generation, yung mother ko, yun yung si Aling Taleng. Tapos third generation ako. Ang original recipe na sinusunod pa rin daw nila hanggang ngayon, hindi katulad sa iba na lunod sa sahog. Ang kanila, 6 lang ang sangkap: munggo, white beans, ube at makapuno. Lahat ng sahog, ginagawa namin, lahat press. Sinahugan din ng kundol o winter melon sa Ingles. Opo, yung flavor ng milk tea.
at ginagawa nila itong minatamis. Ang binalatang kundol, hinaluan muna ng apog. Para yung texture niya is hindi malabog pag nilalaga. Sunod na ibinabad sa tubig ng 1.5 oras. At saka pinakuluan. Ibinalot sa katsa. At ipinasok sa isang washing machine. Ita-dryer natin siya para matanggal yung water content niya. At saka ito nilagyan ng arnibal, pampatamis. Ang kanila namang toppings, hindi ube, leche flan o ice cream, kundi minatamis na tumbong ng nyog. Ito, nanggagaling pa sa ibang bayan. Dito sa bayan namin is madalang lang ganito. Masarap talaga ang lasa ng tubo sa halo-halo. Sa totoo lang daw, kahit 6 lang ang sahog ng kanilang halo-halo, hindi raw madaling hagilapin ang mga ito. Napakahirap i-maintain o set up yung mga aming sahog para pagpatuloy ko yung mga legacy. 170 pesos kada baso. Yung tubo ng nyog ay matamis, malambot. Di naman weird ang lasa niya. Ang sugar, pag kinain natin yan, pag hindi natin siya na-burn or hindi natin siya na-consume into energy, magsustor yan as fat. Mas malaki yung chance natin magkaroon ng diabetes, ang heart disease, at ang cancer. Pwede naman natin i-enjoy ito, basta kailangan in moderation lang siya. Tayong mga Pilipino, hindi kompleto ang tag-araw o tag-init kung walang halo-halo. Pero ano man ang ihalo mo rito, mas tatamis pa rin kung meron kang kasalo.